So yun po mga Dabarkads, mga kabiyaya, isang mabiyayang araw po sa ating lahat. Yung haircut. Sana ba, buhay pa ba nagupit sa akin ito? At nag-iusin ko lang yung bangko ko. So ito, breaking news. Ano to? Tape, umapila sa case sa pagbaliktad ng desisyon pabor sa TVJ. At Attorney Buko sinupalpal ang tape INC ng mga alusos. Alam niyo mga daw, nakakatawa lang na nakakatuwa. Sa kadahilanan po na hindi minamandoan po ng tape INC or kampo ng tape INC or mga alusos ang RTC or Regional Trial Court. Parang sa ano ko lang to napapanood, sa movie lang, parang sa movie ko lang to napapanood. Sa pelikula ko lang to napapanood palagi. Tatandaan niyo yung movie ni ano ni Marcos, ni Senyor Marcos. Panoorin niyo yun. Ganito. Binalik niya, question niya yung batas. Yung ay nako talaga. So bago natin ito simulan, syempre don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel at pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. So unahin natin dito, unahin natin dito. Yeah, makikita nyo dyan sa screen. Ito, remake ang Dioro ng masa. Diaryo ng Dioro tuloy. Nagtunog na inidoro tuloy. Nakasaad sa 53 pahinang petisyon ng tape na nagkamali ang Marikina Regional Trial Court sa naging ruling nito sa trademark ownership at cancellation ng Itbulaga dahil kaso umano ito dapat ng copyright infringement. Nabubulo lagi ako rito. Infringement. Okay, i-play natin. Tingnan natin yung pinakalaman. Naku, English ba to? Kala ko English eh. So ito. Nag-ayon ng petisyon for temporary restraining order ang preliminary mandatory injunction ang tape para mapawalang bisa ang desisyon ng Marikina Regional Trial Court Branch 273 kaugnay sa copyright and unfair competition case na isinampa ni Tito Vic at Joey De Leon at Jenny Pere laban sa tape at sa GMA Network. Ba't ano yun? Anong unfair? ang katituloy ng balikat ko. Nga pala, shoutout sa Hard Rock. Paborito ko na suotin tong Hard Rock na. Kung nakapunta nga ulit ako dun sa mga Hard Rock, bili ako ng mga damit. Ang presko. Ang presko pala ng tig 2,000, no? Di natatawa ako dito. Paano naging unfair? Una. Ay, naku, oo. Wait lang. May pumasok sa isip. Ito sa mga nakakaalam ng batas, pwede bang kasuhan ng RTC ang tape? Dahil pinapalabas kasi nila dito, parang hindi daw tama yung desisyon ng Regional Trial Court. Pwede ba yung ganun? Pwede ba yun? Na yung mismong RTC ang magsasampa ng kaso laban sa tape? Dahil masama itong sasabihin, unfair daw. Parang lumalabas dito, dinaya sila, parang tawag dito, parang may nangyaring, parang maraming ibig sabihin yung ng tape INC. Ay, lakasan nga natin to. Hindi makita. Ayan. Okay, tuloy natin. Nakasaad sa 53 pahinang petisyon ng tape na nagkamali ang Marikina Regional Trial Court sa naging ruling nito sa trademark
ownership at cancellation ng Itbulaga dahil kaso umano ito dapat ng copyright. Yan. Infringement. Yan nabuo ko na, hindi na ako nabulol Sinabi ng tape na batay sa reklamo ng TVJ at ni Perry, ang basehan ng unfair competition ay hindi dahil sa trademark issue kundi dahil sa pag-ere ng mga replay episodes ng Itbulaga nakasama ang TVJ noong Hunyo 1 hanggang Hunyo 3, 2023. Iginigiit ng tape na ang trademark ownership at trademark cancellation ay hindi kasama sa hinihinging repeal ng TVJ sa kanilang reklamo. Magugunita nasa ruling ng Marikina RTC, pinagbawalan ng tape at GMA Network na gamitin ng Itbulaga jingle at pag-ere ng mga lumang episode ng Itbulaga o mga episodes bago noong May 31, 2023. Inaatasan rin ng korte na ang tape na bayaran ang TVJ ng 2 million dahil sa unfair competition at copyright infringement, exemplary ba to? Damage na 500k at attorney fee na 500,000. So puro itlog na yung nakita ko. Oh, ba't gano'n Parang parang ano ba nangyari sa tape? Parang may may something na di malaman. Dito parang hindi na maglalaban dito ang Tape INC at ang TVJ, kundi ang naglalaban na dito ay yung Marikina, yung RTC, tapos ang tape na nang lalaban. Kasi question ng tape na bakit unfair yung decision nila. Parang hindi sila makapaniwala, parang ibig sabihin nila parang inabuso sila or tawag dito or ano bang pwedeng sabihin doon? Baka mamaya tayo naman makasuhan hindi sila makapaniwala sa desisyon, parang dinaya or anong gusto nilang isipin kasi unfair competition. Unfair daw yung desisyon. Ang tanong dito, kapag halimbawa pala, eto na lang kung halimbawa na, pero ito malabo naman mangyari. Kung halimbawa na Tape INC yung nanalo sa kaso, so sasabihin nyo hindi unfair. Hindi unfair ang RTC, ganon. Kasi gusto niya lang, kayo lang lagi manalo, kayo lang lagi paboran. Kasi hindi kayo marunong tumanggap ng pagkatalo, yun ang totoo. So, walang comment, may angry lang, follow nga natin. So, remate ang dyaryo, okay. Naku po, ewan ko na lang. Tignan nga natin sa tawag dito sa tawag dito sa kung anong masasabi ng mga tropa pits natin dito about sa issue na to, no? Ay nako, wala kadala. Bakit ba ito si Bored may file na ang petisyon sa court of appeal upang mabawi ang Itbulaga title ng rin. So ito si Attorney Maggie Abraham Garduque. Okay, tingnan natin to yung nito. Nakita ko lang bigla Bored Productive. Tape INC na i-file na ang petisyon sa Court of Appeal upang mabawi ang Itbulaga title at trademark. Tingnan natin mga comment. Sa comment tayo tingnan natin yung mga comment dito ng mga ulupong. Go Tape, laban lang. At the end of the of the day ba to? Of the year. Mapapasin nyo ang karapat dapat. All abuse Itbulaga content. Hawak nyo ang pag-aari ng tape. Bayad ang airing bayad na din sa mga host. Halimbawa ikaw ang gumawa at
lumikha ng titulo tapos saangkinin ng iba, papayag ka ba kukunin ng iba? Sabi ni pusong nasaktan. Tama nga naman. I trust you, attorney. Good luck, tape INC ito. Ginagarantiya ng Constitution, karapatan ng bawat tao sa tamang proseso ng hustisya, kaya nire-respeto ko yan pagkilos nila. Di wow. Halimbawa, ikaw ang gumawa. Ito na naman, nabasa ko yung ikaw ang gumawa. Laban tape, pwedeng umaray. Laban. Sorry, loser. Sinasabi nito, tingnan ko nga ibang mga comment. Dami mga comment, no? Alam nyo kung bakit minsan nagbabasa ako ng mga comment? Kasi syempre netizen yan, sila yung nanonood, no? Kaya tingnan din natin yung mga sinasabi din nila, pakinggan din natin. Sige lang, mag-apila lang kayo. Mag-apila. Sayangin nyo oras at pera nyo. Basta kami, steady lang dito. Relax lang kami. While watching It Bulaga, eto ang tunay, yun, no? Sabi ni, naku po, ano ka dyan? Kakasuhan ka dyan. Sangisi. Ako po, yari ka pag nabasa ng mga vlogger ng kabilayan, lalo na yung mga yung vlogger na mukhang Hapon na Arabo. Yung Hapon na Arabo. So yung pulakda yung Parang hindi naman, kung busy ka, manood sa TVJ, anong ginagawa mo rito? Sabi ni Sophie Bibe. Tignan natin sa susunod, steady ka ng mamatay sa galit pag nabawi ang Ito, sabi ni Glenn B, ang kapal ng tape, hindi nyo pagmamayari ang Itbulaga. Kaya please lang, mag-focus kayo sa tahanan ng pinasaya nyo. Sino ba tong Sophie na to? Sagot ng sagot to sa tingnan natin si Sophie. Baka na naman to. Ito ba si Sophie? Tingnan ko nga si Sophie. Sagot ng sagot sa mga basher tingnan natin. Asan dyan? Ito. Ay, grabe! Oo, maka-juice. Ayun, maka-juice, oh. Ito may mga maka-juice. Ito pala si Sophie. Mukhang may ay, grabe. Nasusunog ako. Ano naman to? Ay, grabe pala Simba si Sophie. Oo, pala Simba. Pala sagot din sa nakikipag-away sa social media. Ay, ang galing naman. Grabe naman si Sophie. Kita mo, puro history, simbahan, Diyos, ang kanyang laman ng kanyang Facebook, picture, so ang dami, yan, mga kung saan sa mga OFW to. Pero ang mga pinagsasabi, ito pinagsasabi, hindi ka producer ng Itbulaga during the past 44 years, kaya wag kang makialam sa hindi mo rin naman pagmamayari, Mema. Sabi ni Sophie Bibe. Ang tanong, producer ka din ba? In the past 44 years, naging ka na ba? During 44 years, nandun ka rin ba? Producer ka ba? Ay, siguro producer to. Huwag kang pakalat-kalat sa tahanang hindi nyo, huwag na dito, dun ka sa lolo mo. Ay, grabe. Tapos pala Simba ka, ma'am. Ganito bunganga mo. Ganito mindset mo. Totoo nga yung kasabihan ng iba, no? Kung sino yung mga pala Simba, kung sino yung pala dasal, sila yung mga demonyo ugali. Sila talaga yung mga makasalanan. Tignan nyo. Kasi ang ibig nila sabihin, ang lagi nilang binabato sa atin, pinatawad na ako ng taas. So, ibig sabihin, producer pala to ng tape. Tingnan nga natin, baka mamaya, baka may ibang picture pa siya. Tingnan natin, producer pala to ng tape. Isko yan pala. Isko supporters pala. Yan naman pala Pero baka makamalay mo, producer nga to ng tape. Puro mga santo. Sino to? Si Pope John Paul ba to? The second. Itong nasa picture niya. Kita mo, may mga birhen dito. Baka Diyos. Pero demonyo ang ginagawa sa social media. O baka sabihin nyo, opinion. Hindi naman kasi opinion to Tingnan mo.
Huwag ka dito, dun ka sa mga lolo mo. Opinion yun, panglalait yun. Oh, laos kasi kayo. Yan, binanatang ka tuloy. Sarap magbasa ng mga banatan, no? Sa palagay ko, sinasabi mo talaga yan sa mga lolo mo, we. Gusto niyo, ma'am, ng talagang pambabash? Kaso baka hindi niyo kayanin. Oo, baka mamaya ako mambash sa inyo, eh. Tingnan mo, ma'am, oh. Ma'am, oh, tingnan mo yung picture mo. Hindi ka kinikilabutan dito, ma'am, sa mga picture mo, ma'am. Tingnan mo, oh. Ma'am, oh, puro Diyos, simbahan ng nasa Facebook mo. Oh, hindi ka kinikilabutan dito, ma'am. Tapos pagdating sa social media nang babash ka, hindi gawain 'to ng isang spiritual na tao or matindi ang pananalig sa Diyos, hindi gawain 'to, ha. O yan, kumain, gawain 'yan. Uy, sarap nun, no, biryani, oh. Alam nyo, hindi pa nakakatingin ng biryani. Pero pangarap ko matikman yan. Sino to? Si Leonardo Nabici ba to? Hindi. Okay. Oh, kita mo. Oh, puro simbahan. Oh, yan. Ano naman to? Oh, ano tong simbahan na to? Ako is Nasque Santo Antonio. Oh, ano si ma'am mo? Ano na tao? Pero grabe bunga nga sa social media. Hindi kasi, guys, iba kasi yung opinion. Oh, hindi opinion yun. Halimbawa, ito sa sinabi ni ma'am, sa sinabi ni Glenn B. Dayaw. Pwede niyo naman sabihin na antayin na lang natin yung korte. Huwag tayo basta magsalita ng pangit dito sa social media. Diba? Ang galing. Hindi yung sasagutin mo na hindi ka producer ng Itbulaga during the past 44 years. Kaya wag kang makialam sa hindi mo rin naman pagmamay-ari, mema. Ang tanong, ba't ka nangingialam, Sophie? Sophie pala, Sophie. Bakit ka nangingialam, Ma'am Sophie, nang hindi mo rin naman din pagmamay-ari? At hindi ka rin naman din producer, anong alam mo? Ngayon, sagutin mo to. Kung halimbawa mapanood mo to, ma'am, sagutin mo, producer ka ba ng tape? Kasi kung producer ka ng tape, antay mo yung rebat ko sa'yo. Hindi ka naman ata producer ng tape, tapos nagmamayabang ka rin dyan. Di yung sinabi mo doon sa tao, parehas lang din kayo. Tanga. Pare-parehas mo, buwisit. Eto, sabi ni Richard Anderson. Wow, sana all. Mga comment dito, halatang walang alam. Walang masama kung i-question nila ang hatol ng Marikina RTC, lalo na kung naka-file na wait lang. Kung naka-file na kaso ay copyright dahil pinalabas nila ang previous video ng EB. So naman, may point naman tong sinasabi niya kasi wala nga namang masama doon kasi nag-file, ganun, may kaso naman. So wala ang problema doon. Ang problema lang doon, naaawa na kami sa Tape Agency. Wala na silang pera. Alam namin yan. Okay? So, amen. Amen daw. Go Tape laban. Ayan, nabasa ko na yan. So, I trust you. Basta karapatan mo, ipaglaban mo. Go, 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 Tape. Tahanang pinakamasaya. Tapusin na. Ano itong picture na to? Buisit yung gumawa. Buisit to si Eric Torne. Oo. Binas siya siguro. Parang itsura mo ang katapusan na ilang bulati na lang ang di pa na pirma sa pagmumukha mo. Sabi ni Roel Israel Nusa Asunal. Ay, sa apelido Israel na, nalusaw pa, asukal pa. Sorry. Hindi, nang lalait siya eh. Okay, tingnan nga natin si Roel kung hindi ba inaagnas. Ay, hindi nga inaagnas ang mukha niya. Ilang bulati na lang ba ang pipirma sa'yo, Roel? Ay, grabe naman sa kilikili, Roel. Oh, parang Roel, magkano gin sa inyo? To, sa sugalan to Parang sugalan yun Ay, grabe, no? Pamacho rin si Roel eh.
Ito yung gustong-gusto. Breaking news, Suel, na wala ng pera dahil sa sobrang gastos. Sira ulo, ang tanong, may pera ka ba talaga? Baka wala ka talagang pera. Israel. Ano to? Nasa puntod ka ba? Ay, Juding ata. Ay, Juding nga. Ay, confirm. Confirm ma, oo. Confirm nga siya. Animal, ano to? Animal. Yan o, ani. Tapos, hindi na masum eh. Mal. Animal. Oo. Ano nga? Confirm. Wala, parang alam ko to ah. Wait lang, parang alam ko tong design na to. Parang familiar. Parang familiar sa akin yun. Ito, familiar to sa akin, no? Parang ako, sorry. Papamura tuloy ako. Dito mga double cards, familiar yan. Kasi gumagawa ako ng ganyan eh. So, familiar yung background niya. Oo, familiar. Okay, yan na nga natin to. Dito na tayo sa banat ni tawag dito. May nag-chat. Wait, naka-vlog po ako, sir. Sir. Kung itutuloy nyo na yung kaso sa kanila, ituloy nyo na. Hindi, may nag-chat talaga. Diba? Ay, no. Si Jake Magnus, yung pinagpapasa sa akin, mga chicks eh. Hindi ako ganon, Jake. Tigilan mo ako ng mga ganyan mo, Jake Magnus. Puro mga chicks yung mga inaano ni Jake Magnus sa akin eh. Dapat yung chismis. Okay, dito na tayo sa sinabi ni Attorney Buko. Exclusive statement from Attorney Buko de la Cruz, lawyer of TBJ Production Inc. So dito sabi niya, medyo lakihan lang natin. Hindi ko kasi na makita ito eh. Inaasahan na namin na mag-aapila ang tape. Subalit nakakagulat na sa kanilang apela ay meron pang pahaging na may anomalya sa paglabas ng desisyon ng RTC. Yan nga ba sinasabi ko? Tama nga yung sinabi ko kanina kasi okay naman na mag-apela eh, wala namang problema. Kaso ang pinopoint kasi diyan ni Attorney Buko de la Cruz, ba't parang may pahaging na parang dinaya, parang binayaran ganun. Alam niyo yung pahaging nila. Ulitin natin pagbabasa. Inaasahan na namin ang mag-aapila ang tape. Subalit nakakagulat sa kanilang apela ay meron pang pahaging na may anomalya sa paglabas ng desisyon ng RTC. Sana ay legal issues na lamang ang kanilang tutukan at iwasan ng anumang aligasyon ng hindi tamang gawain sa kalabang abogado. Naku po, delikado kayo dito, tape. Delikado kayo dito. Kasi parang pinagbibintangan nyo. Kasi 'di ba nung una sinabi ni Attorney Maggie na kinakabahan daw siya kay Attorney Buko kasi nga daw bakit daw alam daw agad ni Attorney Buko yung desisyon. Yun yung yun ang sinabi ni Attorney Maggie. Kaya itong sinasabi ni Attorney Buko, tama naman to. Bakit may aligasyon? Bakit may anomalya pa kayo na iniisip? Bakit may ganun pa kayo sinasabi? 'Di ba? Ba't nyo sinasabi yun? Ay naku, delikado kayo dyan, pwede kayong makasuhan. Totoo yan, pwede silang kasuhan ng RTC at nito ni Attorney Buko kasi parang iba yung dating ng nila eh, yung kanilang pahaging eh. 'Di ba? So yung babae, hindi natin basahin kasi English yan. Tingnan natin yung mga comment ng mga tao dito. Para sa pera naninira sila. Integridad ng ibang tao, expected na yung ganyan pag wala na maisip na iapela. God knows kung sino ang nasa tama. Sana tumigil na sila sa kakaganyan. Kakangawa. Nasa tamang tao na ang itbulaga. Focus na lang sila kung anong meron sa kanila. Sabi ni Direk Alcopon.
Naniniwala po ako sa inyo, Atty. Buko, na gagawin nyo ang lahat para manaig pa rin ang hustisya at katotohanan na mapupunta pa rin ang titulong Itbulaga sa TBJ. Mananaig ang katotohanan, desperado na ang tape INC, pati yung taga-RTC dinadamay na nila. May tiwala ako sa iyo, Atty. Buko. Ito pa, sabi ni Justin, palibasa mga utak politiko ang mga lusos. Kaya inaakusahang may pahaging daw ang anomalya sa desisyon ng RTC. So, tingnan nga natin. Nasaan na yung pinaka-link? Wala pala to. So, ito pala yung ito sabi ni Lourdes Perez. Kapal ng mukha ng mga lusos. Nangaangkin ng di sa kanila. Di nyo naman pinaghirapan ng Itbulaga. Wala pa kayo. May Itbulaga na. Kayo pang may mga pinag-aralan ang nasa mid ako. Naalala siguro ako ng mga vlogger doon sa kabila. Ano daw? Kayo pang may mga pinag-aralan ng di makaintindi. Utos din siguro ng abogado kasi pag nga naman tinigil na nila, mawawalan na siya ng kita. Kaya aapila pa din nila para sa conscious. Kasi sila imposible na hindi alam ng abogado nila ang dapat gawin. Kung marunong ang abogado nila, alam ng Diyos kung kanino kaya ang ayoko nito paglagi pag mga ganito guys, huwag niyong sasabihin yung alam ng Diyos, alam ng ganun. Ito, tutol ako dyan sa inyo yung mga ganung salita. No? Kapag may mga issue about huwag niyo nang sabihin yung alam ng Diyos, alam ng ganyan. Sarap ng kape. Huwag tayo kagaya doon sa kabila na puro Diyos yung bunganga, yung lumalabas sa bunganga tapos wala din, ngangabels din. Kasi bangit yun, wala naman siyang alam. Hindi siya naman dito sa nangyayari, no? Andun na tayo sa point na alam niya yun, alam niya yung katotohanan. Pero kapag mga ganitong mga comment, mga diskusyonan, wag na natin gamitin yung salitang Diyos kasi hindi naman po dapat isali pa yun. Oo, huwag kayo magalit sa akin. Iwasan nyo yun kasi pangit yun, promise. So yung mga Dabarkads, mukhang may matinding kasong kakaharapin dito ang matinding problema tong pinasok nyo, tape. Oo, pag-aakusa sa Regional Trial Court tsaka sa attorney ng TBJ Production. Oo. Panibagong kaso na naman to sila. So yung mga Dabarkads, hanggang dito na lang yung video natin. Ano may kukomento nyo sa mga napag-usapan natin, comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. At pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. At ayun, syempre patuloy pa rin tayo sumuporta sa #1 noontime show na Itbulaga ng Tito Vic and Joey sa TV5. At sa mga legit Dabarkads natin yan. At sa mga TBJ Defender, isa na rin ako doon. Paki-share po ng mga video namin araw-araw. Nag-upload po kami 2-3 or mahigit pa. Napakalaking tulong po nung pag-share nyo na yan. So yun, maraming salamat. Ingat kayo palaging. God bless and peace and bye-bye. Sila ang TBJ Defenders. Pagtatanggol ang katotohanan sa mga bashers. Tunay ang kanilang dala, katotohanan talaga. Ano mang sabihin nyo ay di yan sa kanila uubra. Mga salita nyo na di katotohanan. Sila ang patunay na merong katotohanan. Wala silang kinatatakutan, basta nasa tama kanilang paglalaban. Ang TBJ ay kanilang susuportahan. Sila ang defenders na laging nasa likuran. JD Barra, Jake Magnus, Chris Ulo, Tita Messi, sila ang nandyan